countrymen, just to give you the current situation. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will, ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Salamat. Nagsimula ang araw na parang ordinaryong araw lamang, hanggang sa hindi na, Maynila, Marso 12, 2025, isang araw na nakaukit sa kasaysayan. Sumikat ang araw, nagbigay ng ginintuang liwanag sa abalang lungsod. Tumuloy ang buhay, walang kamalay-malay sa malaking pagbabagong magaganap. Si Rodrigo Duterte, ang dating palabang pangulo, ay nasa kanyang tahanan. Isang tahimik na umaga, tila ganoon nga. Pagkatapos, lumabas ang balita, parang kidlat. Nag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Malapit na ang pag-aresto kay Duterte. Sumabog ang social media. Naging abala ang mga news channel. Pigil ang hininga ng buong bansa. Sa palasyo ng Malacanang, nagbigay ng televised address si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Seryoso ang kanyang mukha, mahinahon ang kanyang boses. Kinumpirma niya ang warrant of arrest. Tiniyak niya sa bansa na ang Pilipinas, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay gumagalang sa batas internasyonal. May patutupad ang hustisya. Bumaha ang mga imahe ng pag-aresto kay Duterte sa telebisyon. Ang lalaking dating tila hindi matitinag ay ini-escort na ngayon ng mga autoridad ng Pilipinas. Ang kanyang mukha, bakas ang pagsuway, ay may bahid ng pagsuko. Handa na siyang harapin ang mga nag-aakusa sa kanya. Haharap siya sa husgado. Mula bulong ay naging sigawan, hindi makapaniwala ang ilan, habang ang iba ay parang nakahinga ng maluwag. Natigilan ang Pilipinas. Ang mga taga-suporta ni Duterte, isang malakas na puwersa, ay nagtungo sa mga lansangan. Karamihan ay mapayapa, ngunit ramdam ang kanilang galit. Kinondena nila ang ICC, tinawag itong kasangkapan ng kanluraning imperialismo. Ipinangako nilang susuportahan ang kanilang pinuno, ang lalaking nangakong magbabago, ang lalaking nagtanim ng takot sa puso ng mga kriminal. Ngunit may iba pa. Ang mga pamilya ng mga biktima, na matagal na natahimik dahil sa takot, ay nakahanap ng kanilang boses. Ilang taon nilang hinintay ang araw na ito, ang araw ng pananagutan. Ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, na walang sawang nagdokumento ng mga kalupitan ng drug war, ay nakaramdam ng pag-asa. Ang hustisya, kahit matagal na naantala, ay hindi ipinagkait. Tila sasabog ang tensyon sa hangin. Ang bansa ay parang isang kahon ng posporo na puno ng emosyon. Si Duterte, isang kontrobersyal na figura, ay nag-iwan ng marka sa isipan ng bansa. Ang kanyang pamana, na magpakailanman ay kakabit ng kanyang brutal na kampanya laban sa droga, ay pagdedebatihan pa ng mga susunod na henerasyon. Mas matimbang ang dugo kaysa sa politika, o hindi kaya? Umugong ang balita sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Si Sara Duterte, anak ni Rodrigo at kasalukuyang pangalawang pangulo, ay nabigla.
Matagal na niyang ipinagtanggol ang mga polisiya ng kanyang ama, kahit na may sarili siyang landas sa politika. Ngayon, nahaharap siya sa isang problema. Kailangan ba niyang suportahan ang kanyang ama at ipagsapalaran ang pakipag-alyansa niya sa Administrasyong Marcos? O lalayuan niya ang kanyang ama at harapin ang galit ng mga loyalista ni Duterte? Ang kanyang kapatid, si Paulo, ang dating alkalde ng Davao City, ay hindi nagaksaya ng oras. Sumakay siya ng eroplano patungong The Hague, hindi natitinag ang kanyang katapatan sa kanyang ama. Ipinangako niyang lalabanan ang mga kaso, hanggang sa kahuli-hulihang patak ng kanyang dugo. Gagawin niya ang lahat para mapalaya ang kanyang ama. Si Sara, pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalangan, ay sumunod din. Ang pamilya, tila ay mas mahalaga kaysa sa politika. Dumating siya sa The Hague, may bagyo sa kanyang mga mata. Susuportahan niya ang kanyang ama, ngunit nagbago na ang political landscape sa Pilipinas. Ang mahinang alyansa sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte ay unti-unting nagigiba. Mahaba ang anino ng nakaraan. Sa wakas ay nabutan na sila. Sa puso ng kaso ng ICC ay ang multo ng drug war. Isang digmaan na kumitil ng libu-libong buhay. Isang digmaan na nagtanim ng takot sa puso ng marami. Ang prosecutor ng ICC, si Karim Khan, ay hindi natinag. Bumuo siya ng isang masusing kaso. Inakusahan niya si Duterte ng extrajudicial killings. Si Duterte ay itinanggi ang mga paratang. Inaangkin niyang nililinis lamang niya ang mga lansangan. Ngunit ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya ay may ibang kuwento. Nagsalita sila tungkol sa mga raids sa gabi at mga bangkay sa lansangan. Seksyon 5, ang diskarte ni Marcos Jr. Isang mapanganib na laro na nilalaro sa chessboard ng kapangyarihan. Pinanood ni Bongbong Marcos, ang anak ng yumaong diktador, ang nagaganap na drama na may halong pangamba at oportunidad. Nanggaling siya sa kapangyarihan dahil sa nostalgia, nangangako ng pagkakaisa at pag-unlad. Ngunit ang pag-aresto kay Duterte ay nagbabantang sirain ang maselan na telang politikal na kanyang hinabi. Sa isang banda, ang pakikipagtulungan sa ICC ay magpapaganda ng kanyang imahe sa international stage. Ito ay magiging hudyat ng paghihiwalay sa nakaraan, isang pangako sa batas. Ngunit maari rin itong magpapagalit sa mga taga-suporta ni Duterte, isang mahalagang voting bloc. Sa kabilang banda, ang pagsuway sa ICC ay mag-aanyaya ng pagkondena mula sa international community at posibleng mga economic sanctions. Maari rin itong magpalakas sa paniniwala na ang mga Marcos ay isang pamilyang nasa itaas ng batas. Si Marcos Jr. ay nasa alanganin. Kailangan niyang gumawa ng desisyon at mabilis. Ang kinabukasan ng kanyang pagkapangulo at marahil ng bansa ay nakasalalay dito. Seksyon 6, ang dalamhati ng isang anak. Nag-post si Veronica Duterte sa social media. Pinanood ng mundo na may lungkot sa puso. Si Veronica Duterte, bunsong anak ni Rodrigo, ay nagbigay ng madamdaming pananaw. Iniwasan niya ang politika, ibinahagi ang personal na sandali ng kanyang ama sa The Hague. Ang kanyang mga post ay nakaantig sa mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ipinakita niya ang kanyang ama na nagluluto ng adobo, kumakanta ng mga awiting Visayan, inaalagaan ang mga bonsai. Ipinaala niya sa mundo na sa likod ng magaspang na panlabas ay isang ama, isang lolo. Ang kanyang mga update ay nagbigay ng pantaong mukha kay Duterte. Nakita nila ang ibang bahagi ng lalaki, isang bahaging pumukaw ng empatiya. Ang mga post ni Veronica ay naging mapagkukunan ng ginhawa para sa mga taga-suporta ni Duterte. Seksyon 7, The Hague. Sa mga bulwagan ng hustisya pandaigdig, isang paglilitis para sa kasaysayan ang magsisimula. Handa na ang lahat. Pinanood ng mundo si Rodrigo Duterte, na dating isang makapangyarihang figura sa world stage, habang nililitis sa The Hague. Mabibigat ang mga paratang, mataas ang nakataya. Ang resulta ng paglilitis ay magkakaroon ng malaking implikasyon para sa batas internasyonal at ang laban sa kawalan ng parusa. Ang legal team ni Duterte, isang malakas na grupo ng mga international lawyers, ay nagtalo na ang ICC ay walang jurisdiksyon sa Pilipinas, na umalis sa Rome Statute noong 2019. Kinuwestiyon din nila ang kredibilidad ng mga testigo at ang ebidensya na iniharap ng prosekusyon. Ang prosekusyon, pinangunahan ng matatag na si Karim Khan, ay nagsabing ang mga umano'y krimen ay nagawa noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Nagpakita sila ng isang nakakakumbinsing kaso, batay sa mga salaysay ng mga saksi, forensic evidence, at testimonya ng mga eksperto.
Tumagal ng ilang buwan ang paglilitis. Bawat panig ay naglalahad ng kanilang kaso ng may masusing detalye. Pinanood ng mundo, nabighani sa legal na drama na nagaganap sa mga bulwagan ng hustisya. Seksyon 8, Pamana. Ano ang sasabihin ng kasaysayan tungkol kay Rodrigo Duterte? Habang tumutuloy ang paglilitis, ang tanong tungkol sa pamana ni Duterte ay naging mahalaga. Maalala ba siya bilang ang malakas na tao na nag-alis ng droga sa Pilipinas? O ang malupit na pinuno na nag-utos ng malawakang pagpatay? Susuportahan ba siya ng kanyang mga taga-suporta o babaguhin ba ng bigat ng ebidensya ang opinyon ng publiko? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay nananatiling mahirap hulihin. Ang paglilitis kay Duterte, isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Pilipinas, ay naglantad ng malalalim na pagkakahati-hati sa loob ng bansa. Napilitan ang mga Pilipino na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa kanilang nakaraan at ang pamana ng karahasan na patuloy na nananatili sa kasalukuyan. Isang bagay ang sigurado, ang pangalan ni Rodrigo Duterte ay mananatili magpakailanman sa mga talaan ng kasaysayan. Napatunayang may sala man o napawalang sala, ang kanyang paglilitis ay magkakaroon ng malaking epekto sa Pilipinas at sa mundo sa mga darating na taon.